Benedict, paano nasabi ng LTFRB na hindi naman ramdam ang tigil pasada ng grupong Manibela? Magandang tanghali, Bernard. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton Jr., bagamat nga nagsagawa ng tigil pasada ang grupong Manibela ngayong araw, ay marami pa rin naman nila nga jeepney driver ang pumasada ngayong araw. Sinabi ni Attorney Inton na hindi niya solusyon sa ngayon ang tigil pasada at kung mayroon silang tinututulan ay maaari naman nilang idulog na lang ito sa korte. Ito ang isang mensahe natin doon sa mga nagtitigil pasada. Perhaps they have to try other avenues na mailabas nila yung kanilang hinaing, di ba? Kasi may polisiya tayo. Kung itong polisiyan to ay ayaw natin, di ba? Then you can go to courts to question that policy. But to have a tigil pasada every now and then. Kanina ay nagsimula na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon sa Manibela, nasa mahigit 20 lokasyon ang pinagsasagawaan nila ng tigil pasada sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Bagamat hindi sila tutol sa modernisasyon, iginigiit nila ang kanilang pagtutol sa consolidation at PUV phase out. Ang gusto lang po namin, marehistro po ang aming mga traditional jeepney. Mabigyan po kami ng 5 taong prangkisa at mag-resign po si Chopi Logwadis. Yan lang po. Isama na po nila si Ortega. Yan po kasi yung Kanina sa bahagi ng Commonwealth, pahirapan ang ilang pasahero na makasakay ng jeep na sinabayan din na mabigat na daloy ng trapiko. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan ay na-late sa kanilang pagpasok. Bernard, kanina kakwento nga ng ilan sa ating mga nakapanayam ay dati ay hindi naman sila inaabot nga ng 20 minutes na pag-iintay bago nga makasakay ng jeep. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Benedict, kanina na-browse ko sa social media, may mga post itong Manibela na di umano ay mga apektadong pasahero nung kanilang tigil pasada. Ito ba ay nakarating na sa LTFRB at nakumpirma nila kung totoo yun? At kung totoo man, meron ba silang ginawang aksyon? Bernard, kanina ay natanong nga rin doon kay spokesperson Attorney Inton kung may yung bilang, kung ilan yung bilang ng mga naapektuhan at ayon nga sa kanila ay kasalukuyan nilang kinukuha yung bilang na mga naapektuhan nitong tigil pasada at siniguro rin naman nila na magpapadala sila ng mga magbibigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang commuter, Bernard. So identify naman nila ng LTFRB kung meron nga na mga affected passengers at ito'y napapadala naman agad, Benedict, nung sinasabing naka-standby na libreng sakay. Oh yes, Bernard, tama ka dyan. At bukod nga sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay inatasan na nga rin nila yung mga lokal na pamahalaan na magsagawa nga rin ng libreng sakay para nga dito sa maapektuhan ng tigil pasada, Bernard. Huli na lang, Benedict, naitanong mo ba sa Manibela kung nagkaroon na sila ng pakikipag-usap o attempt na makipag-usap sa bagong DOTR Secretary para sa kanilang mga hinaing? Bernard, parehong panig mula sa Manibela hanggang dito nga kay Secretary Dizon ay open nga sila sa dialogo na yan, Bernard. At yung araw o yung kung kailan yan ay antabayan na natin, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Quezon City.